Alleluia, 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 Alleluia. Ikaw, Kristo, ay sinunggo upang sa dukha ay magturo, magpalaya sa binanggo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at ang sabi, "Ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Payaunin na po ninyo ang mga tao sa mga karatig nayon at bayan upang makabili sila ng pagkain." Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbigay sa kanilang ng makakain." Bibili po ba kami ng halagang 200 dinaryong tinapay upang ipakain sa kanila? Tanong ng mga alagad. "Ilan ba ang dala ninyong tinapay? Tignan nga ninyo," wika niya. Pagkatapos tignan ay kanilang sinabi, 5 po at 2 isda. Iniutos ni Jesus na ang lahat ay maupo ng pulupulutong sa damuhan, kaya't naupo sila ng manda-mandaan at 50. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. At pinaghati-hati niya ang 2 isda at ipinamahagi rin. Ang lahat ay nakakain at nabusog. Nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na hati-hating tinapay at isda, nakapuno sila ng 12 bakol. Sa mga nagsikain, 5,000 ang mga lalaki. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kung kahapon po ay narinig natin ang pagpapagaling ni Jesus Nazareno sa napakaraming sakit at iba't ibang uri ng karamdaman, ngayon naman ay narinig natin ang kaniyang awa, habag at malasakit sa mga tao. Pagkatapos makita ni Jesus na napakaraming tao
ang hindi pa kumakain. Nahabag siya sa kanila, sapagkat para silang mga tupa na walang pastol. Kaya't sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda, pinakain ni Jesus Nazareno ang mahigit sa 5,000 kalalakihan. Ayon sa mga teologo, sa datos na ito, hindi pa po kasama dito ang mga kababaihan, ang mga matatanda at mga bata. Ang himalang ginawa ito ni Jesus Nazareno ay isang mabisang patunay na tunay ngang si Kristo ang liwanag ng sanlibutan. Bilang liwanag, siya ang nagsisilbing gabay at tagapagligtas natin mula sa dilim ng kagutuman, mula sa dilim ng kawalan, mula sa dilim ng pagkamakasarili, mula sa dilim ng kahirapan at mula sa dilim ng kasalanan at kasamaan. Ang linggong ito ay tinatawag ding linggo ng Epipanya. Ito ang mga dakilang araw ng pagpapahayag at pagpapakilala ng Diyos tungkol sa kaniyang sarili. At sa araw ding ito, nakilala natin si Jesus Nazareno bilang tunay na tinapay na nagbibigay buhay. Bilang tinapay ng buhay, hindi lamang pisikal na kalakasan ang kaniyang handog sa atin, kung hindi ang ating espiritual na kamulatan at kalakasan. Ang pagpapagaling sa mga may sakit, ang pagbibigay ng awa at malasakit. Ito ay ilan lamang po sa mga gawaing pangkaligtasan ng ating Diyos. Ito yung tinatawag nating mga gawaing pag-ibig ng Diyos. Kaya nga napakaganda ng pahayag ni Apostol San Juan sa ating unang pagbasa. At nais kong ulitin ito. Ito yung kanyang sinabi. Dahil nga naranasan niya na ang Diyos ay pag-ibig, ang paalala niya sa atin, mag-ibigan tayo sapagkat ang Diyos mismo ay pag-ibig. Dahil ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig, hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos nga ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kaniyang pag-ibig sa atin noong suguin niya ang kaniyang bugtong na anak upang tayong lahat magkaroon ng buhay sa pamamagitan ni Jesus. Ito ang pag-ibig. Hindi sa iniibig natin ang Diyos, kung hindi tayo ay iniibig ng Diyos at sinugo niya si Jesus Nazareno upang maging handog sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan. Mga kapatid kay Kristo, patuloy tayong papagalingin ni Jesus Nazareno sa lahat ng ating mga sakit at karamdaman. Patuloy niyang bubusugin tayo sa ating pagkagutom na espiritual. Patuloy siyang magmamalasakit sa atin dahil narinig natin ang dahilan. Minamahal at iniibig tayo ng Diyos. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.